So yan mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Iusog ko lang tumbang kuko. Yan, at muling nagbabalik Jay Guevara TV nga po pala, isang TVG Defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas at lalo na sa Tito Vic and Joey versus Taypay NC Dahalusos. The longest laring yan na tuloy. So ngayon, eto na nga. Siguro yung iba dyan nakapanood na ng video na di umano ang Tito Vic and Joey Defender ay or ang TVJ Defender ay mapapabilang sa padating na sitcom ng School Bukol. So liliwanagin natin lahat yan, no? So sa dulo ng video. Pero dito muna tayo sa mga nangyari nung nakaraan sa AAT na ito nga si Henyo Master ay may patama sa mga vlogger, sa mga page na patuloy na naninira sa kanila. At yung lalaki na imbis na what's up mga Kadabarkads, what's up madlang people ang sinigaw, no? Okay. Ito kasi sa totoo sila mga Kadabarkads. Ano to sinasadya, hindi to limot. Kasi iba sabi nila parang nakalimutan daw. Hindi to limot. Sinadya to, sinadya. Oo. Siyempre alam naman nila na magbabiral sila kapag sinabi nila yun. So siyempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Sa boses ko parang radio announcer na ako. Ubo pa more. Paus pa more. So dito muna tayo, no, sa video na kung saan ay may patama nga to si Henyo Master. Sana hindi tayo maano ng TV5. Sa mga basher ng Tito Vic and Joey at sa mga taong patuloy na naninira, no, yung mga vlogger dyan na patuloy na naninira sa kapwa nila lalo na sa Tito Vic and Joey. So ito, panoorin natin. Okay. Mga paninira sa ibang tao. Yan mga pinupost ng mga basher. Bashing. Bashing to the snow. Bashing to the snow. Uy, may kling ano lang yun pero sa pool sila dun, ha. So, ang dami kasi talaga totally, ang dami naninira, ang daming basher ng Tito Vic and Joey. Pero ito ang pinakamaganda doon. Kahit maraming basher ang Tito Vic and Joey, marami pa rin mas marami pa rin yung nagmamahal sa kanila. Siyempre ang legit Dabarkad supporters. Maraming basher siguro sa 100%. Ang basher ng Tito Vic and Joey siguro mga 5% basher. Tapos lahat na puro mga nagmamahal na sa Tito Vic and Joey yun. Especially to Henyo Master, yan. Ang ating Henyo Master na hindi na, alam nyo kahit na ano, siguro wala na makakabura talaga ng ano, no, ng record or yung mga nagawa ni Henyo Master, mga nasabi, lalo na yung may mga natututunan tayo sa mga ano niya, sa mga ang tawag doon, current joke, ano ba? Yung post niya ng mga may nalalaman tayo, may mga natututunan tayo, tsaka ang Henyo Master ay nag-iisa lang talaga, no? So dito naman tayo sa isa, ito yung what's up madlang people. Ito yung sinasabi nila na masyado daw OA kasi nabash daw tong lalaki. Tapos masyado daw OA ang legit Dabarkads. Hindi daw to sinasadya. Tsaka ito pa, dito nyo mapapansin kung gaano yung pinagkaiba ulit. No? Ito, ilang beses ko na to sinabi. Kung ano yung pinagkaiba, yung mga reaction ng iba't ibang mga noontime show kapag ibang noontime show yung mga nababanggit sa kanilang live mismo. Katulad yan, halimbawa, it's showtime. Nagsalita doon Dabarkads. Iba yung facial reaction nila tsaka yung parang big deal sa kanila. Sa fake bulaga, diba, tinatanggalan ng mic, nilalayasan.
Oh, nilalayasan ni Isko Moreno at ni Buboy Villar. No. So dito tingnan niyo yung kung gaano kabait dito si Jose Manalo ato. Pakinggan niyo. Ulitin mo, isa pa. What's up, people? Di ba pinaulit pa? Ano, nahiya ka? Ano ka rito? Oh, next. Huwag lang mahiya! Dito ka lang! Next. Huwag na yan. Hello, number gun! Okay. Kompletohin na natin. Announcement. Kumpletuhin na natin, oh. Ano yan? Ayan, no? Okay. Shout out sa Mga Dabber Cats, may natalo na. May natalo na. Bigyan ng chance! Okay, Ayun. kami rito. Okay, Baka kami. mamaya, yung Importante pamaka- O kayo pa Yan, makapagpangiti nagbibigay tayo ng saya lahat. Ayan. Okay, ha? Importante, nakakapagpasaya tayo, ha? Sinampal. Visit ka talaga, Jose. Dapat kasi ito! Kilala ka na. Dapat kasi yan! Nagulat kayo, no? Kala nyo si Jong Hilario ko. Hindi yan. Visit ka, Jose. Visit na si Jose Manalo talaga, oh. Mayroon pala ang ano. Ano? Ituloy mo! Hindi kami naiya. Ikaw, naiya ka. Ibo ka ba? Hindi. Bakit? Kasi lumilipat ka na sa isipan ko. Wow. Alam nyo, yung pasabog ko. Ano? Dance floor. Sabog na naman. Wow, dance floor. Eh, Jong Hilario nga to. Oo, Jong Hilario nga. Naku, makaka-copyright tayo dun. Oo, copyright tayo dun, guys. Iba pa yung napindot ko. Alam nyo dito, guys, nangyari na to. Etong ano na to, itong sinasabi nung iba nga na bakit daw binabash, hindi naman daw sinadya ng lalaki. Ano na kasi, bago ho sila yung kunin na Mr. Ano ba yan? Anong tawag sa kanila? Mr. Cutie din ba? Barangay Mr. Cutie ba? Tama ako. I-comment nyo na lang dyan, ha. Bago yan, syempre, bago yan sila kunin dyan, bago sila ipakita sa TV, alam naman na nila, matagal pa yan bago simulan. No? Kaya yan, yung sinabi dyan ni Kuya, hindi mo matatawag na nakalimot yan. Talagang sinadya yan. Tsaka ito na naman, sana wag nyo rin i-bash kasi sa amin kasi dito sa TBJ community, dito sa grupo namin, dito sa Legit Dabber Cats, hindi sa amin big deal yan. Tingnan mo, ginawa pang katatawanan. Ginawa pang joke ni Jose Manalo. Oh, pero kung sa iba-ibang noon time show yan, sa H Showtime, sa Fake Bulaga, ay big deal sa kanila yan. Baka natanggalan ng mic agad yan. Kasi kadalasan nilang ginagawa yan kapag nababanggit ang noon-time show sa mga kabilang noon-time, nababanggit ang EAT or ang TBJ or ang Dabber Cats sa ibang mga noon-time show. So big deal sa kanila. Pero para sa Tito Vic and Joey, kayo si Manalo, dyan sa Sugod Bahay, hindi yan binibigyan ng big deal or hindi naman talaga big deal para sa kanila yun. Tingnan nyo, pinagano pa, in-entertain pa ni Jose. Kaso yung mga basher lang dyan, masyado lang makikitid ang utak. So, sinabi nila dyan, parang naging big deal daw sa Dabber Cats. Wala namang big deal dun. Gawa ng sinabi ni Tito Soto na, policy na yan. Joke lang yun, ano ba naman kayo? Yung salitang, yung ari nga ng babae na sinasabi dun sa Showtime, di nyo ginawang big deal. Tapos yung sinasabi ni Tito Soto, ginawa nyong big deal. Tsaka ito po pala, nakita ko dito, talagang pinanglalandak. Nung nakaraan, si Bossing Vic Soto, no, si Vic Soto na mismo ang nagsalita ng salitang Itbulaga. Ngayon, si Henyo Master talaga niladlad pa yung damit.
So, ibig sabihin talaga mga Kadabarkads, siguro alam na rin ng Tito Vic and Joey na makukuha na talaga nila ang titulong Itbulaga. So, yun. Alam ko, magre-react na naman yung mga basher dyan, bo. Kung alam pala nila, bakit hindi pa rin nila ginagamit? At bakit ginagamit pa rin daw ng TPINC? Ito kasi yan, wala pa namang binababang ano eh. Wala pa namang hatol na husto. Pero, alam na ng Tito Vic and Joey na sila talaga yung makakakuha nun. Eh, ito lang kasi mga, ewan ko ba't ang kikitid ng mga utak nyo? Oo, siguro may mga ano naman kayo kahit pa paano. Bagay, hindi naman sukatan. Ito ang pag-unawa ng isang tao, hindi naman sukatan yan. Kung tapos ka, kung hindi ka nakapagtapos. Merong mga tao na nakapagtapos pero makikitid ang utak. Oo. Meron naman may mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero malawak ang pangunawa at hindi makitid ang utak. Minsan na nga, yung mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, sila pa yung mas professional sa mga tao na dapat sila yung maging professional dahil tapos sila ng pag-aaral. Pero nangyayari ngayon, no, ang nangyayari ngayon sa realidad dito sa Pilipinas, sa mundo, kung sino pa yung mga halos pinag-aralan, sino pa yung mga hindi nakapagtapos, sila pa yung may mga tinatawag na konsensya, sila pa yung may tinatawag na mahaba ang pasensya, sila pa yung may malawak ang pangunawa. At kung sino man yung may mga tinapos, mga graduate college, ang mga graduate college diyan, tapos ng mga pag-aaral, mga kurso, mga abogado, mga engineer, mga doktor, mga army, mga pulis yung mga tinapos, no, mga nurse, yan, mga flight attendant, pero sila yung mga maiiksi ang pangunawa. Hindi ko nilalat yung iba ho dyan, ha? Oo, may ganyan talaga eh. So wala na tayong magagawa doon. Wala na tayong magagawa doon kung ganyan yung mindset nila at baka yun naman yung kinalakihan nila talaga. Na kapag kasi may mga ganyan tao eh. Kapag graduate ako ng ganito, graduate ako ng abogado, ikaw dakilang vlogger at tambay ka lang, maliit ka sa paningin ko. May ganyan eh. No, may mga ganyan na mindset ng mga tao, lalo na yung may mga nakaka-ahon. Hindi pong magkaroon lang ng konting pera, akala mo sino na. Meron mga ganyan. Meron pa dyan, may mga tinapos na, no? Kung lait-laitin nila yung tao, grabe. Kung matahin nila, kung idaw nila, wagas. Pero yung mindset nun at yung pangunawa ng tao na yun, talagang mas malawak pa kaysa sa pangunawa niya na siya yung nakatapos ng pag-aaral. Diba? Minsan naman nangyayari yan, may mga kakilala akong ganyan. Sa dami ko ba naman napuntahan lugar dito sa Pilipinas. Batangas, Pangasinan, Mindanao, Visayas, Maynila, Iloilo, Roas, ang dami na. Leyte lang ata. Leyte. Hindi ko pa na puntahan ng Leyte. Iba't ibang mga tao, no? So, doon ko nasubukan yung mga tao na meron nga dyan. Sobrang laki ng bahay, sobrang yaman, pero sobrang bait din. Sobrang mapangunawa. Meron naman dyan, sobrang hirap na nga sa buhay, ma-pride pa. Sobrang hirap na nga sa buhay. Akala mo kung sinong magbiyabang pa. Minsan nakakapagtaka lang eh. Dito sa mga basher, ito kinunik ko lang yung mga basher, kadalasan yung mga basher dyan, yung mga nambabas sa amin, nambabas sa Tito Vic and Joey, minsan wala sa direksyon ng mga buhay ng mga yan. Yung mga nanguhusgay dyan sa Tito Vic and Joey, silipin nyo yung mga mga tawag dito, katayuan sa buhay niyan. Tingnan nyo. Diba, grabe sila makapanglait, grabe sila makapagsilata. Pero sila isang tuka din. Totoo, hindi ako mayaman, hindi rin ako mahirap. Pero kahit paano nakakain kami 3 beses isang araw. At pasalamat kami nun. Kontento kami dun. Pero never kaming
nagsalita ng parang, alam mo yun, yung parang pinapakain mo na yung tao. Ako nang lalait ako kapag may alam mo yun, may nire-reactionan ako dyan. Tapos nilalait-lait niya rin yung PVJ. Doon ako nakapagsalita ng hindi maganda pero nangihingi ako ng pasensya. Ayun yung pinakamaganda nun, mangingi ng pasensya. Kasi minsan, katulad ko, reactor ako, nadadala ako sa emosyon ko. Minsan, hindi ko matanggap yung sinasabi ng iba sa Tito Vic and Joey, lalo na yung mga basher dyan. So, minsan nakapagsalita ako na hindi maganda talaga. Oh, pero ito, pustahan tayo yung mga basher na yan. Kung sino pa yung mga grabe magsalita dyan, sila yung mga walang direksyon sa buhay. Oo, totoo yan, promise yan. So, mapunta tayo dito sa video. Ito kasi pinasa lang sa akin. Maraming nagtanong ho dito sa akin. Sabi niya, Jay, ano ba to? Totoo ba to? Kasi syempre yung ibang mga dabarkads na excite na sabi nila sana totoo daw. No, sana magka-totoo daw tong Bakit may absolutely ka? Oo. Okay, tingnan natin. Ito bali vlog po ito ni Batang Maynila Toits. So dito kasi ang title niya, TVJ Defender si School Bukol, New School Bukol sa 2024. Wow. Mga programa nga abangan sa TV5 sa 2024. So, bago tayo magbigay ng komento, ay panoorin po muna natin yung video Sa natutod ng permanenteng paglipat ng bansa sa digital TV signal sa susunod na taon. So yan, mga abangan natin next year. Kaya ako, excited na. Ito ang ating mga kapatid. At ito bago ko makalimutan, talagang hinuli ko. Itong isa pang bagong sitcom na mapapanood natin next year sa 2024. Ito ay sitcom ng Tito Vic and Joey TVJ. At ito yung bagong version ng 70s iconic TVJ sitcom na School Bukol. Ayan. Ako, marami nag-aabang dito at alam niyo ba, meron akong chismis. Baka lang, hindi naman po ito kumpirmado, pero meron tayong source. Parang OGDS lang. Meron tayong source, may nabalitaan tayo galing sa isang source, pero hindi naman pa ito kumpirmado, hinihintay pa. At sana matuloy itong sasabihin ko. Kasi alam niyo ba, itong pamunuan ng School Bukol ay mukhang kino-consider na isama dito sa TVJ sitcom itong mga TVJ Defenders. O, ito naman ay hindi pa kumpirmado, pero ayon lang yan sa ating source. Parang OGDS na. Pero hindi ito fake news. Hindi po ako fake news peddler. Ito po ay galing talaga sa isang source. At sana nga pagdasan ninyo na matuloy. Ito nga mga TVJ Defenders ay mukhang kino-consider ng pamunuan ng School Bukol na isama dyan sa sitcom. Siguro kahit extra doon lang sila sa classroom, pupulag doon. Habang nagbabati ko ng linya, yung mga iconic trio na TVJ sa iba pang mga artista dyan, yung TVJ Defenders na lang sa Gedli. Pangiti-ngiti lang, patingin-tingin lang, ayos na yun, di ba? At least nasa telebisyon. So yun ang abangan natin hindi pa po yung kumpirmado, pero yung aking source yan ay talagang Pet Malu, talagang reliable source. So pwedeng mangyari yan, depende dun sa kung hindi magbabago yung isip ng pamunuan ng School Bukol na TVJ, matutuloy yan next year. Pero kapag nagbagong isip, wala, hindi matutuloy. Ganun lang naman yun So, matutuloy, hindi matutuloy. Pero malay ninyo, hindi natin alam ang mangyayari. Extra lang naman, di naman talaga sinartista na titid baka pa ng kontrata. Wala nang ganun, basta masama lang dun sa sitcom. Kasama mo lang itong TVJ, syempre, karangalan na yan. Para dun sa mga TVJ Defenders na makasama yung kanilang mga idol. Lalong-lalo na dyan sa School Bukol, ako sikat na sikat.
yung sitcom na yan, dati pa, ako hanggang ngayon, kilalang kilala pa rin yan. Kaya pag nabalik yung school bukol, ako sigurado yan panunuorin yan ng mga libo-libo, milyong-milyong legit double cards. Kaya yan po ang isa sa kaabang-abang next year sa 2024. Yung school bukol, kasama ang iconic trio na TBJ, at kasama ang TBJ Defenders. Ayan sa school bukol. Bagong version ng school bukol, the new school. School bukol, new school. Ayan daw ata magiging titulo ng programa. Kaya, abangan natin yan. Excited na itong mga TBJ Defenders. Yung iba nga ay nagda-diet na. Para syempre pag harap mo ng camera, medyo maganda yung angulo-angulo. Baka iba dyan, magpa-facial pa, magpa-kinis pa ng mukha. Chris Ulo. Pag harap mo kahit extra ka lang, at least, nakikita ka naman sa camera. Importante nung kasama mo itong TBJ, itong iconic trio, na walang kakupas-kupas. Alright, so, ito magbasa lang. So yan, maraming salamat kay Batang Maynila to It's. Alam niyo yung mapatungkol dyan sa school bukol na yan. May mga nagsabi na rin po sa akin dyan. Hindi, may mga nagsabi na rin po sa amin yan. Pero, hindi namin ina-announce kasi sabi namin baka mamaya maudlot pa. At hindi pa rin naman din kami 100% na mapasama kami dyan. Pero kung sakali man na mapasama, kahit sabi ni Batang Maynila to, it's kahit paupo-upo ka lang doon, malaking bagay na nga talaga yun, di ba? Ngayon, bilang isang vlogger, pangkaraniwang vlogger at pangkaraniwan lang naman na tigahanga ng Tito Vic and Joey at ng Legit Dabber Cards, napakalaking opportunity po yun para sa amin. Napakalaking part ng, kung mangyayari man po yun, napakalaking part po ng buhay ho namin yun na kahit sa school bukol, kahit isa-isang linggo lang mapabilang kami, napaka-thankful po sa amin yun, napakasarap po sa pakiramdam na biruin mo, mga idol mo, kasama mo doon sa isang movie o sitcom, sa isang project na makakasama mo sila bilang mga, syempre, ikaw, tigahanga ka. Pero kung halimbawa naman na may kipagbatuhan din kami ng linya doon, ako, game na game ako dyan. Ano bang gusto nyong batuhan ng linya? Hey, B, C, D. Joke lang. So, walang problema yun kahit na nakaupo lang kami. Kung sakali man na totoo man to, etong bali-balita na to, walang problema. At hindi rin po ako nag-assume na ako ay makakasama. Kasi mas maraming tawag dito, mas deserve sa akin ng mga Tito Vic and Joey at TBJ Defender. Nandiyan si Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Messi, na mas may mga dunong sa pagpapatawa, sa pag-arte or kung ano man. Ako kasi bukod sa wala lang, patawang ipot lang naman ako dito. Wala lang, kung ano lang gusto mong masabi dito. Deserve ko rin naman. Ibig ko sabihin, deserve ko rin naman, pero hindi ko masyadong ina-assume na pati ako mapapasama. Kasi sa TBJ Defender, marami kami, di ba? So, hindi ko masyadong iniisip na, sure, kapag natuloy yan, sure ball kasama ako. Hindi ganun. Hindi ko iniisip sa sarili ko yun. Pero mas masaya rin ako kung halimbawa mapasama man ako. At kung isa sa mga TBJ Defender ang mapasama dyan sa school bukol na yan, sobrang saya ko din, no? Na may kita ko yung mga kapatid ko, yung mga utol ko dito sa TBJ Defender, nakasama nila yung mga iniidolo namin. At mapapanood ko sila. Saka yun nga, ulitin ko, isa sa pinakamalaking parte ng buhay namin yun, kung sakali man mangyari yun, no? Kahit nga sabi ko nga, isang linggo lang, kahit isang araw lang, na makasama lang namin sila dun, malaking impact na sa amin yun, no? Kahit na pre-meal lang. Pre-meal yung umaga, tanghalian, gabi, midnight snack.
Free meal eh. Free meal pero may breakfast, dinner, dinner tsaka midnight snack ka pa. Pero kung sakali man na totoo man to, napakasaya namin. Ayun na nga lang. Ang lang dito, syempre, kung sino man yung bubuo niyan ng school bukol na yan, siguro, isa na rin ng Tito Vic and Joey dyan. Kung sakali man na mangyari yun, walang problema, napakasaya namin. Baka sa pagkakataon na yun, mahahag ko na si Bossing. O kaya yung TVJ, no? Alam mo yung hug nilang tatlong ganun, baka isa na ako sa gaganon. Charot lang. Pero hindi, si Bossing Vic Soto, sa sobrang tuwa ko na makita sila sa personal nung panahon na nagkita kami. Hindi ko sila talaga nakamayan kasi nahihiya ako at kinakabahan. Si Henyo Master kasi sanay, parang na kami. Tawag dito, parang siya, siyempre palagi namin di siya nakakausap dun kapag pupunta kami sa studio. Kaya parang alam mo yun, tsaka simpleng-simple. Sila Bossing Vic Soto at Tito Soto, simpleng-simple lang din pero parang naiilang pa kami. Sobrang hiya, hindi naiilang, sobrang hiya. So siguro pag sa mga pagkakataon na yun, mapabilang tayo sa school bukol nitong 2024, sobrang thankful talaga ako. Sobrang saya namin. Kahit nga lang ako na lang yung uniform. Kahit gawin na lang ako uniform. Pwede na sa akin yun. Ako na lang yung uniform nila Bossing. Kasi diba school bukol na mga naka-uniform sila. O kaya kahit ako na lang yung ruleta. Nakadipa na lang ako. Nakadipa akong gano'n, no? Ako yung ruleta, no? So kaya mga Dafarkads, ano masasabi nyo sa mga napag-usapan natin dito ngayon? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Siyempre, pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga links. So kayo mga Dabarkads, payag ba kayo na ang TBJ Defender ay mapabilang or makasama sa school bukol nitong darating na 2024? So comment nyo lang po dyan at yun, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan